Ipi-play ko lang ulit Pastor Ray, ang sinabi mo nung nakaraan. A doctrine that teaches salvation is permanent. So simple lang, eternal security. Ewan ko kung sino pong nagpangalan ng once and always. Hindi mo alam kung sino ang nagpangalan, no? Yan ang binanggit mo nung first debate mo. Tapos tanong kita ngayon, sinabi mo si Jesus. So alin sa dalawang magkaibang statement ang mali, Pastor Ray? Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Card bag sauce simbahan. Again, ang ating topic ay patutunayan ng ating affirmative na ang OSAS ay turo ng mga apostol. Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. 10 minutes bro, your time start now. Okay, magandang gabi once again mga kaibigan, kababayan, Katoliko at sa iba pa mga religion dyan po na makapanood sa video na ito or kaya nanonood live ngayon ay good evening, Luzon, Visayas and Mindanao. Sa pag-usapin pong ito, tayo po tatayo bilang affirmative at ito po ay patungkol sa OSAS debate. Kaya sana ay magkakaroon po tayo ngayon ng mabuti maayos na usapan at objective po mga kapatid. So here, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po ito sa OSAS. Na ito ay turo ng mga apostol. By the way, hindi na po problema yung turo ng mga apostol dahil ang atin pong gagamiting mga talata, most of them are sulat po ito ng mga apostol at sa kanilang mga tinuruan. Kaya of course, ito ay turo ng mga apostol. So let me define muna ang OSAS mga kaibigan. Yan po ay acronym ng Once Saved, Always Saved or in other words, it is the doctrine of the security of salvation. So ngayon ay tuloy po natin. By the way, para maganda po, meron pong matutunan yung mga nanonood at may balak pong sumalang sa formal debate ay ito nga po ang rule ng affirmative at general consensus po ito sa ating napag-aralan. Ito nga ang aking rule ngayon as an affirmative ay the affirmative side in a debate must prove that the resolution is necessary, beneficial, and practical. So his role is to present the case in favor of the topic. Okay. Provide evidence to support their claims and rebut arguments made by the negative side. The affirmative team has the burden of proof, meaning they must build a complete and convincing case from the start. Ayan. So ito po yung aking trabaho ngayon mga kaibigan. Kaya yung mga argumento na yung OSAS, yung tema ay babasahin letra por letra ay yan po ay kamangmangan o kaya ignorance sa formal debate. Kaya wala pong puwang po yon sa pag-uusap na ito. So, one save, atin pong i-define kasi yun po yung aking trabaho. One save, define, it simply means that a person that is saved will never perish in hell. Yan po ang ibig sabihin ng one save, minsang naligtas. So, ibig sabihin na hindi po yung save na isang taong save ay hindi na po ma-impyerno, hindi na po siya pupuntang impyerno. That means yung kaligtasan na matatanggap ng tao according to the Bible and most of it ay turo ng mga apostol ay permanente. So, why do we believe? Bakit po tayo naniniwala na ang salvation po ay permanente at hindi po ito maiwawala? One reason is patutunayan natin ngayon that the salvation authored by Jesus Christ is eternal and not temporal.
according to this verse in Hebrews 5:9, sulat ng Apostol Pablo. Most of the scholars believe the Apostle Paul wrote Hebrews. So dito po sa Hebrews 5:9, and being made perfect, He, that is Jesus Christ, became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Malinaw po mga kapatid, no? Na bakit tayo naniniwala na permanent po ang salvation? It is because si Jesus Christ, He is the author of eternal salvation. Hindi po temporary salvation ang kanyang authored by Jesus Christ, no? Hindi temporal. Ewan ko kung sino po ang author ng mawawala ang kaligtasan, mga kaibigan. All right? And according to John 10:28, ang natanggap po ng kanyang mga nailigtas, sabi ni Jesus Christ, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ayan po yung statement, eternal life, ibibigay niya sa mga taong ligtas sa kanya o mga tupa sa verse 27. Pero ang sabi po niya, they shall never perish. Napaka tibay po niyan, mga kaibigan. So, ano pa? Bakit po tayo naniniwala? Hindi lamang salvation authored by Jesus Christ is eternal, but also the nature of God in giving good and perfect gifts, because eternal life is a gift in Romans chapter 6 verse 23. So ano ba yung nature ng Diyos according to James 1:17? Ayon po dito, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, no? Walang variableness, and then wala din pong shadow of turning. This is logical sa pagkikilala natin sa Diyos sa Biblia. It's because He has foreknowledge at He is also omniscient, no? Alam niya yung future. Kaya pagka siya magbibigay, for example, salvation, which is eternal life, that is a gift, pag ibibigay niya yan, natural, no variableness and no shadow of turning. Kasi po, bakit niya po ibibigay yan kung mawawala naman o iwawala naman yan ng tao later on? Bakit pa niya ibibigay? Alam niya, mga kaibigan. Kaya because of that, pagka ibigay po niya yung salvation na yan or eternal life, which is the gift, wala na pong shadow of turning o babawiin yan, mga kaibigan. So therefore, it is permanent. Ayon po sa another reason is He will never break His words. Okay? Sabi po sa Psalm 89:34, my covenant will I not break, nor alter thing that is gone out of my lips. Pag meron pong lalabas sa bibig ng Panginoong Diyos, ay hindi po niya i-break po yan. And He will never alter those things, mga kaibigan. So, sabi pa dito, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. It is promised by God who cannot lie. So ngayon, mga kaibigan, kung ating titingnan po ang the seal of the Holy Spirit is another reason kung bakit forever ang salvation. Because the Holy Spirit, the seal, is forever. According to 16 of John, according to Jesus Christ, na He will never break His word. He will never alter those thing lalabas sa kanyang bibig. And I will pray the Father that He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Yan po. And even the Spirit of truth. Talking of the Spirit, sabi dito, He may abide with you forever. And according to Ephesians 1:13 and 14, the seal of the Holy Spirit, that is the earnest of our inheritance. Ano ba pong ibig sabihin ng earnest? That is in Greek, arabon, which is a pledge for the security of the rest. So imagine, meron pong pledge ang Diyos sa mga tao. Pagka ikaw ay naligtas, tatatakan ka ng banal na espiritu na yan po ang down payment o kaya yun po yung earnest ng ating inheritance. Ano ba yung mamanahin ng tao? 1 Peter 1:4, our inheritance incorruptible and undefiled, that fadeth not away, reserved in heaven for you. Yan po ang mamanahin. Nakalaan po sa langit yan. According to Apostle Paul, an apostle, Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ayan, unto the day of redemption talaga, hanggang sa panahon ng, o sa araw ng pagkaligtas o kaligtasan. So that's why, permanente talaga yung kaligtasan, mga kaibigan, hindi po ito bigay-bawi. And lastly, bakit po permanente o osas, ito ang turo ng mga apostol, even the Lord Jesus Last 2 Christ minutes. or John. Okay?
So John, which is an apostle, ang nagturo po dito, i-reiterate po niya yung sinabi ni Jesus Christ na being born again happens only once. Okay, once lamang po dahil dito po sa 3:6, ang context po dito is Jesus Christ commanded Nicodemus to be born again at hindi naiintindihan ni Nicodemus ang kanyang naiintindihan is literal, which is physical. First or one time lamang po tayo may panganak physical. So how about yung pagpanganak spiritual? That is only one time, mga kaibigan. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. One time lamang po may panganak sa flesh, one time lang din po may panganak sa spirit. And yung pagiging anak, mga kaibigan, ayan po ay sabi po sa Biblia sa Romans chapter 8 verse 16 and 17, dahil tayo'y anak ay nagiging tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya because of that, mga kaibigan, permanente po ang pagkaanak, ang eternal life at saka yung seal of the Holy Spirit, dahil hindi po yan mawawala at hindi po yan babawiin ng Diyos. Yun po ang ating argumentong napakatibay. Sana ay itong premises natin at arguments ay magigiba po ng negative. Maraming salamat. 30 seconds. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa 15 minutes na unang pagtatanong ng ating negative. Brother John Ray ng Roman Catholic Church, your time start now. Melo, yes, Mr. Moderator, maraming salamat. At unang tanong ko sa iyo, Pastor Ray, dahil ang tinanggap mo na tema ay patunayan mo na yung usas ay aral ng mga apostol. So ang unang katanungan ko, Pastor Ray, is kung sino ang kauna-unahang tao na nagsabi ng once saved, always saved? Okay, una, si Jesus Christ. Hindi po letra por letra, kundi maunawaan natin yung pong binasa natin. John chapter 10, verse 27-28, at saka doon po sa John 14:16. So hindi po sa letra por letra, kundi sa konsepto na yung eternal life ay hindi Next mawawala. question. Once saved, always saved. Maraming salamat sa sagot, si Jesus Christ. Okay, maraming salamat. May second question, Pastor Ray. With your respect, no? Sangayon ka ba, Pastor Ray, na ang dalawang statement na magkaiba hindi maaari na parehas tama? Sangayon ka ba dito? Oo o hindi? Yes, the law of non-contradiction in Yes. in logic, John Ray. That is true. Hindi po pwede pong magkaiba pero parehas po, Brother John Ray. Okay, maraming Next question. salamat sa pagsangayon. So, sigurado ka sa unang sagot mo sa akin na si Jesus ang kauna-unahang nagsabi ng once saved, always saved? Yes, sigurado po ako. Again, hindi po sa letra por letra, kundi sa promise. Kasi po nabuo po yung once saved, always saved na acronym doon po sa Biblia nang gagaling. Kaya Jesus Christ, or even after Jesus Christ is the apostles, yung mga binasa natin, puro mga apostol nagsulat at nag-reiterate po sa sinasabi ni Jesus Next Christ. question. Sigurado po tayo. Maraming salamat, Pastor Ray. Kasi sa last debate mo, Pastor Ray, may narinig ako sa iyo, no? At kaya nga ang propose ko sa iyo na topic, patunayan mo na ito ay galing sa mga ang aral nito sa mga apostol. Pero sabi mo ngayon kasi si Jesus ang nagsabi nito. May ipiplay lang ako na video na sinabi mo, Pastor Ray, ito, no? Pakinggan lang, mag-share audio lang muna ako para marinig nating lahat. Kasi sinangayunan mo according sa law of logic that two different statement cannot be both true. So isa diyan kasi nungalingan. So gusto ko lang iparinig ito, Pastor Ray, no? Wait lang . Nakaano na ba ito? Running time to Okay, running time pala yan. So, i-try ko na lang kung marinig ba?
Sige, ito kasi yung sinabi mo, Pastor, sa previous debate mo. A doctrine that teaches salvation is permanent. So simple lang, eternal security. Wala. Ewan ko kung Wala, sino bro. pong pangalan Wala, ng bro. once and always saved. Okay bro, wait na nga, i-ano ko muna yung advance and then, ayan, computer audio, yan. Okay, naka-share computer. So, ipi-play ko lang ulit, Pastor Ray, ang sinabi mo nung nakaraan. A doctrine that teaches salvation is permanent. So simple lang, eternal security. Ewan ko kung sino pong pangalan ng once and always saved. Hindi mo alam kung sino ang nagpangalan, no? Yan ang binanggit mo nung first debate mo. Tapos tanong kita ngayon, sinabi mo si Jesus. So alin sa dalawang magkaiba mong statement ang mali, Pastor Ray? Wala pong mali po doon. Parehas po yon na tama. It's because, ang sabi ko po, ayon po sa tanong mo kung sino ang unang nagsabi ng OSAS, hindi po sa letra por letra. Pero yung nagpangalan ng OSAS na once save, always save, hindi po yon yung aking, hindi po magkaiba. Hindi po parehas sa Next question. sagot ko po sa iyo. 20 seconds. Okay, sige. Ayaan ko na lang yung mga nanonood ang Okay, so dito tayo sa una mong sinabi, Pastor Ray, about doon sa present mo kanina na once saved, that the person that saved will never perish. Ano yung saved dito na past tense ang sinasabi mo, Pastor Ray? Ito ba ay absolute Yun po. or absolute ba itong saved na ito or tawag dito conditional? Ay, absolute po. Absoluto po yan na Absolute. save. Napakalinaw po dyan na shall never perish. At wala namang ibang pinunta ang Panginoong Jesucristo dito na kaligtasan. Wala pong iba, kundi yung pagligtas sa tao na hindi siya mapuntang impyerno. That's absolute. So, you mean, Brother Nel. once gumamit tayo ng save na past tense, absolute na yan sa'yo? Yes, sa context po ng kaligtasan. Yes. Especially sa eternal life. Kasi po, buhay na walang hanggan, kabaligtaran po dyan ay kamatayan na walang hanggan sa impyerno. Absolute. Natural. Okay, maraming salamat. So, kung absolute pala yan, dito sa Romans 11:26 na ito ang ating mababasa. And so, all Israel shall be saved. Past tense, so absolute sa iyo to. All Israel daw shall be saved. Question ko, lahat ba ng Israelita na saved o hindi? Sa ngayon, hindi. Pero yung sinasabi mo, hindi Hindi. yan past tense, Lord John Ray. Shall be saved. That's future. Hindi, Yan po ay mangyayari. objection, Mr. Moderator. Teka. Objection, Wait objection. lang. Okay. Unahin natin ang objection time stop. Objection, negative. Yes, kasi malino naman yung tanong ko sa kanya kaganina, Mr. Moderator, na kapag sinabi ba nating saved na past tense, na may D na, absolute na ba yun? Affirmatively sinabi niya, yes, absolute Regardless kung Okay. kung paano ginamit sa sentence, yung saved na in-absolute na niya So yun po aking Mr. Moderator, wag niya kung anuin na kasi in-affirm niya yun Wait lang bro, kasi hindi ko maintindihan yung wag mong anuhin yung ano yung gusto kong mas direct Di may detail sinabi ka siya bro. kasi sa akin kaganina na, hindi ko rin naklaro pero ang objection Okay. ko kasi in-absolute na niya yung saved na past tense. Yun ang point ko doon yung saved Regardless kung ano ang pagka-start Okay, ng sentence, yung saved na D na, absolute sa kanya yun Kaya ang question ko, Okay. lahat ng Israelita naligtas ba? Okay, so may counter objection ba? Yung Wala po, moderator. Nasagot ko po. Okay, so ganito mga kapatid. Sa pagsasagot kasi hindi talaga pinapakailaman ng moderator yan kahit pa para sa kabilang panig ay mali yun or nagko-contradict siya or hindi. Pwede mong irabat mamaya bro pero tuloy-tuloy pa din to kay Pastor Ray. So Pastor Ray, proceed ka. Yeah, magdidepende talaga yan sa sentence, Bro John Ray. Paano maintindihan mo ang mensahe kung wala Time sa sentence? Ang sentence po, shall be saved ay future. Ang bira. Paano yan naging past? Shall be saved past? Ang bira. Next question. Okay. Next question. Okay, maraming salamat. Kasi ang tanong ko, nag-focus lang ako sa saved dito tayo sa 1 Timothy 2:3 and 4, Pastor Ray, no?
1 Timothy 2, 3 and 4. Dito muna tayo sa saved. Kasi in absolute mo, pag tanong ko kasi, pag sinabi mo bang saved, na may D na siya, absolute na ba siya? Sabi mo kasi oo eh. So, regardless na yan sa pag ano ng sentence. O dito tayo sa 1 Timothy 3 and 4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas and to come unto the knowledge of the truth. Yan ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Saved siya na talaga ay absolute sa'yo. O question ko sa'yo ngayon, lahat ba ng tao ay maliligtas? Hindi lahat ay Hindi. maliligtas, pero ang will ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay lahat ay maliligtas. Yun yung binasa mo, will ng Diyos yun, na gusto niyang maligtas lahat. Pero hindi po ligtas na ang lahat. To be Pagka to be, Brother John Ray, hindi po yan past tense. Next question. Next question. Maraming Next question. salamat. So dito tayo sa Hebrews 5:9. The author of eternal salvation according sa Hebrews 5:9. So ano ang point mo dito, Pastor Ray? Yung eternal salvation na ito, natanggap mo na to, Pastor Ray? Yes, sa akin, of course, ang eternal salvation, Jesus Christ authored it on the cross at ibinigay po sa atin. Sa akin, natural, natanggap ko na. Kaya nga nagtuturo ako paano maligtas. Ang OSAS, it's because natanggap ko na. Mahirap naman na magtuturo ako, hindi ko pa natanggap. Kaya Kailan mo natanggap ko na natanggap po. ang Next eternal question. salvation? Nung ako'y sumampalataya at nung sumampalataya ako according to the Bible, binigyan po ako ng buhay na walang hanggan. At eternal yung buhay na walang hanggan, Bro John Ray. Eternal yun. Next question. Okay, maraming Next salamat. So, ang question ko, babasa mo lang ako ng talata, tapos saka ko itatanong sa iyo as my premise, okay? In Romans 13:11, according to St. Paul, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Ang sayo, nung nanampalataya ka, natanggap mo na ang kaligtasan, yung eternal salvation. Si St. Paul, nearer pa lang, papalapit pa lang ang kanyang kaligtasan, buhat nang siya ay nanampalataya. Bakit magkaiba kayo ni St. Paul ng pahayag? Dito magkaiba kami dito kasi he is talking of salvation sa laman. Meron kasing three phases ng salvation, Bro John Ray. Meron kasing, sabi niya, nearer, it is because meron pong glorification. Hindi po kasi yan pagtanggap ng buhay na walang hanggan. As a matter of fact, nabasa dyan, now. Sabi, now. So nearer. Bakit? Next question, Kasi 30 yan po seconds. yung Maraming redemption salamat, naman. Mr. Moderator. Next question. Balikan ko pagbasa, Pastor Ray. May nabasa ka ba diyang salvation according to flesh o wala? Okay, wala po. Okay, Dahil maraming hindi salamat. po yan yung dahil hindi po sinabi letra por letra dyan, pero meron po sa Romans 8:23. Kaya yung palalapit na kaligtasan na yan, that's for the body. Romans 8:23. At yung context dyan, hindi po pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Next question. Maraming Next salamat. question. Okay, dito naman tayo sa eternal life. I give unto them. Sabi sa John 10:28. Sino ang nagsalita dito na magbigay ng buhay na walang hanggan? Si Jesus Christ. Jesus Christ. According to Jesus, kailan niya ibibigay ang eternal life? Sa darating na panahon o sa kasalukuyang panahon? Kasalukuyan po yan. That's present, active, indicative. And Kasalukuyan. I give. And I give. Hindi po, and I will give. And I shall give. Hindi ho. And I give unto them. Talking of His sheep. Kasi po, sabi ni Jesus Christ 3:16, pagka sumampalataya ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan talaga. Present. Pagka ikay sumampalataya. Kaya natanggap ko yan, Bro John Ray. Next question. Okay, natanggap Last ko 4 na. minutes. Natanggap Next ko question. na. Okay, sabi mo, si Jesus ang nagsabi at ibibigay niya sa kasalukuyan. Babasa uli ako ng talata as a premise, Mr. Moderator. According to Lord Jesus, kailan niya ibibigay? No? In Luke 18:29-30, sabi dito, and He said unto them, sa mga apostol, verily I say unto you, there is no man that hath left house or parents or brethren or wife or children for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more present in this time, and in the world to come life everlasting. According to Lord Jesus, ang life eternal kailan ibibigay? The world to come or present time?
Okay, parehas po, both. Kasi po ang binasa mo, patungkol po ito sa pagtanggap na pag-enjoy po, literally, mai-enjoy kasi ito future, Brother John Ray. Pero yung promise na eternal life para sa mag-believe, ibang konteksto yon. Kaya yung context, ang sabi ni Jesus Christ, whosoever believeth in Him shall receive eternal life, will have eternal life. Magkaiba po yung context Next doon. question. Kailangan pong intindihin 20 yung seconds. literal tsaka actual. Next question. Okay. Another text na kung kailan ibibigay ni Lord Jesus o ni Lord God ang life eternal sa Revelations 2:10, no? Babasa ulit tayo tapos tatanong ko ulit sa iyo. Okay. So ito ating mababasa sa Revelations 2:10. Fear none of those things which you shall suffer. Behold, the devil shall come unto of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Kailan ibibigay ang crown of life or yung life eternal? Sa kamatayan o sa habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa lupa? Okay, sa katapusan po, sa after sa kamatayan, pagka ikay ligtas, tapos ikaw po'y faithful, bibigyan ka ng crown of life. Hindi po eternal life, hindi po eternal life, crown of life. Kasi meron pong crowns. 5 crowns po yan ibibigay. Crowns of rejoicing, crown of glory, incorruptible crown, maraming crown. Isa doon, crown of life kung ikaw ay faithful. Pero malinaw po sa sinabi ni Jesus Christ, Next pagka question. ikay 20 sumampalataya, seconds. may eternal life Maraming ka. salamat. Yung crown of life sa'yo, hindi ba yun eternal life? Hindi po, crown po yan. Hindi No? 5 crowns in the Bible. Magkaiba po yung eternal life, magkaiba po yung crown of life, crown of righteousness, incorruptible crown, maraming crown. Yan po ibibigay sa mga ligtas, reward. Hindi ho kaligtasan na eternal life. Saan anong talata sa Bible na yung crown of life is not eternal life? Yung binasa mo, at saka yung pong sinabi ni Jesus Christ, John 3:16. Ang John 3:16, eternal life, ibibigay po pag ikay sumampalataya. Yung crown of life, pag ikaw ay faithful unto death. Hanggang sa kamatayan, faithful ka, ibibigay po yung crown of life. Magkaiba po yun eh. Next question. Next Okay. question. Okay, maraming salamat. Last 1 minute. Okay, last 1 minute, no. Dito tayo sa yung sinabi mo na permanente ang pagkaanak. Kasi ilang minute lang, Mr. Moderator? 1 minute. 1 minute na lang. 50 seconds. Okay, sa permanente ang pagkaanak, kahit magkasala ka, Pastore, anak ka pa rin ng Diyos o anak ka rin ng demonyo? Anak pa rin ng Diyos. Kahit nga ikaw Anak nga pa rin. nagkasala sa mga magulang mo, anak ka pa rin ng magulang mo. Sabi po ng Hebrews 12:5-8, pag nagkasala ang anak ng Diyos, may parusa. Hindi po sinabi na magiging anak ng demonyo, Bro John Ray. Katulad mo, pag ikaw ay anak ng Diyos, anak ng magulang mo, magkakasala ka, anak ka pa rin, Bro John Ray. Lalo na sa Diyos. Kasi minsan Next lamang question. po ang pagka-born Maraming again. salamat. So, again, sabi mo, kapag nagkasala ka, anak ka pa rin ng Diyos. Bakit kay St. John, ang kanyang sulat, sa 1 John 3:8, he that committed sin is of the devil. Ang nagkakasala ay sa demonyo. Sino ang tama? Si St. John, ikaw? Both kami po ang tama kasi sabi po diyan, he that committed sin. Yung committed po yan yung Time. nagpapatuloy. 15 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng negative sa affirmative. So dako tayo sa negative presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At magbabasa ako ng ilang comment. Shoutout muna kay Sister Grace Barrios ng XMCGI. Shoutout din kay Emmy Alfonso ng XMCGI. Good luck po Brother Fuentes. Magaling po makaka-debate mo si Bro Junril ng Catholic. Shoutout din kay Prince Kevin Esparaso. Good evening po, Pastor. RA, sana hindi puro ad hom si Junri, di gaya dati. Shoutout din kay Roger Obas. Praying Pastor Ray and support po ako sa iyo. Christian Moring, God bless Pastor Ray. Bring the gospel to those people nga nahigot sa traditional nga pundok. Praying malamdag ilang panghunahuna o kasing-kasing. Shoutout din kay Jonas Donasco, expecting more on objection naman to. Taktika ng RCC, alam na. Shoutout din kay Ralph Tabelo, 2 against 1 eh. Shoutout din kay Prince Kevin Esparago, tanging nakakaunawa sa osas ay yung mga tiyak na sa kanilang kaluluwa
na pupunta sa langit kapag mamatay na ang physical body. In short, ligtas na. Shoutout din mga kapatid kay Joel Manalad, kung totoong pwedeng mawala ang kaligtasan, nakakatakot yon. Pero kung maaari pa rin palang ibalik ng Diyos ang kaligtasan, edi hindi nga nawawala. Shoutout din kay Julieto Buktot, Sharog Dili Maluwas ng moderator. So shoutout mga kapatid kay Jonas Danasco, patunayan mo, John Ree, na ang crown of life ay eternal life. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dadako tayo sa ating first presentation ng ating negative Brother John Ree ng Roman Catholic Church. Your time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, mga kapatid, natuwa ako kasi in-affirm ni Pastor Rian, no, sa law of logic kasi, hindi kasi pwede yung dalawang statement mo magkaiba. So yun, doon po ako unang nagtanong kasi yun po kasi ang topic patutunayan niya na ang OSAS or Once Saved Always Saved ay aral ng mga apostol. Actually, ang sinagot niya si Jesus, no? So sige, si Jesus ang nagsabi. Pero yun nga, confusing kasi sa debate niya nung pastor ng Baptist na Katoliko na ngayon, sinabi niya kasi hindi niya alam kung sino kanino nang galing yan, hindi niya alam kasi mas dapat daw eternal ano lang daw dapat security. No, hindi niya alam. Pero ngayon, sinabi niya si Jesus. So dalawa magkaibang statement 'yun. Hindi niya alam tapos ngayon si Jesus. So alin doon ang mali? Parehas daw tama. 'Di ba? Contradiction 'yun eh. Iaminado siya na dalawang magkaibang statement is hindi po pwedeng parehas tama yan. Sabi niya kaganina. Tapos sa mga tanong natin, ginamit niya ang 5:9 ng Hebrews na kung saan sinabi ni St. Paul, the author of eternal salvation daw, ang Diyos. So tinanong natin siya, so may eternal salvation ka na, Pastor Ray? Meron na daw, kailan niya natanggap? Nung siya ay nanampalataya. Ngayon, kung sasabihin natin na parehas kayo ni St. Paul kasi sabi niya parehas na sila, paano naging parehas? Hindi eh. Kasi kay St. Paul kasi, kung babalikan natin tong Romans 13:11 mga kapatid, no? Negative lang tayo dito, negative tayo dito. Kini-question lang natin yung kaniyang mga pahayag. Bakit iba sa pahayag ni St. Paul? Balikan natin ang Romans 13:11 mga kapatid. Sabi ni St. Paul dito, and that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. So, gumising na daw sa pagkakatulog yung mga nagsasabing ligtas na. For now is our salvation. Salvation yan, wala nang ibang salvation na salvation sa laman daw. Paano salvation sa laman? Tinanong nga kita meron ba dyan salvation sa laman? Sabi mo wala. Explanation mo lang yun, Pastor Ray. Pero ang salvation na yan, salvation talaga yan kasi nearer pa nga eh. Salvation nearer than when we believe. Ang salvation na yan, papalapit pa lang, buhat ng nanampalataya si St. Paul. Ikaw, ang sabi mo kaganina, nung nanampalataya ka, na-receive mo ang salvation. St. Paul, paparating pa lang, magkaiba kayo eh. Two different statement cannot be both true, sabi mo yan. Ikaw nagsabi. Ikaw pa nga nag-define kaganina na two different statement cannot be both true. Kasi batas yan sa Luwika. Ang sa'yo, nung nanampalataya ka, natanggap mo ng salvation kay St. Paul, nearer pa lang, paparating pa lang. So hindi talaga kayo parehas. Dinagdagan mo ang explanation ni St. Paul na sa laman. Wala na nga sa laman dyan. Tinanong nga kita, mayroon bang sinabi dyan sa laman? Sabi mo, wala. So, nagdagdag ka. Na in which, against yan sa pananampalataya nyo, na magdagdag sa banal na kasulatan. Even in the Bible, kung mabasahin natin ang kawikaan, huwag dagdagan ang salita ng Diyos. Di ba? 35:6 ng Proverbs, huwag dagdagan ang salita ng Diyos. Bakit mo dinagdagan? Sa laman, wala namang sinabi diyang sa laman. Salvation yan. Wala namang ibang salvation eh. Tapos yung eternal life. Dahil sinabi ni Panginoong Jesucristo kasi sa John 10:28 na I give eternal life sa kanyang mga tupa, I give eternal life. Dapat ilagay natin ang context sa context ni Christ, not sa context ng nagbabasa. Kasi sa konteksto ni Christ, ang eternal life ibibigay niya sa darating na panahon. Ang daming talata eh. 18:28 to 30 ng Luke.
Si Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, kailan niya ibibigay ang life eternal? In the world to come. Hindi present time, parehas daw. Anong parehas? Napakalinaw dito, basahin nga natin. Napakalinaw dyan ang paano naging parehas ang eternal life or life everlasting? Ayan o, napakalinaw o. Who shall not receive manifold more in this present time and in the world to come. So in the world to come, hindi pa yan ngayon. The world to come pa nga eh. Life everlasting. Si Christ, nagpahayag siya ang life eternal, ibibigay niya sa world to come pa, darating na panahon pa. Ang sinabihan niya dyan si Peter eh. O anong ang kay Peter dyan, ano ang explanation ni St. Peter dyan sa 1 Peter 1:4-5? Yan yung salvation eh, na sinasabi mo natanggap mo na yung salvation kay Peter. Tingnan natin ang salvation, yung eternal life kung kay Peter, kung natanggap na ba? Sabi dito, si Peter ang sinabihan ni Panginoong Jesucristo doon eh. Kung sabi niya, to an inheritance. So ito yung sinasabi mo mamanahin natin, ang inheritance, ang life eternal, incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Nakareserve pa pala sa langit, tapos nasa sayo na. Ano ba naman yan, Pastor Ray? Reserved in heaven pa nga eh. Nasa langit pa, wala pa sa atin. Ba't nasa sayo na ang eternal life? Tatanong ko pa nga sana kung ano ang effectiveness ng life eternal, kamatayan o hindi kamatayan. Of course, hindi kamatayan yan. O so, masasiguro mo bang hindi ka na mamamatay? Kasi sa Revelations 21, ang life eternal, wala nang kamatayan eh. O kung nasa iyo na yan, hindi ka na dapat mamatay. O sabi dito sa 5, who are kept Just 4 by the minutes. power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. Ang salvation according kay St. Peter, ready to be revealed in the last time. Ba't na-revealed na sa inyo mga Baptist? Imposible naman po yan. Sabihin nyo na sa inyo ng salvation, natanggap nyo ng salvation. Samantala ang mga apostol na kiniklaim nyo ng aral ng usas, ang salvation ready to be revealed in the last time kay St. Peter. Kay St. Paul naman, nearer to come. Papalapit pa lang ang salvation. Buhat na si St. Paul ay nanampalataya. Si St. Peter, yung life eternal, yung inheritance, incorruptible, faded not away, ready to be revealed in the last time pa ma-revealed. So sa inyo na-revealed na. Ang sabi ni St. Peter, yung inheritance, yung mamanahin nating manang life eternal, reserved in heaven. Sa inyo na. Oh, come on. Pastor Ray, ang topic natin, patutunayan mo according sa mga apostol, ang aral na osas. Bakit magkakaiba kayo ng pahayag? Isabi mo pa naman, two different statement cannot be both true. Inakailang statement ka na cannot be both true. O pati sa permanenteng anak daw. Inapakalinaw dito eh. Sa Revelation, I mean first John 3:8, napakalinaw dito ang magkakasala. Ang magkakasala nga eh, sa demonyo eh. Tatanungin kita kung nagkasala, hindi ka na ba nagkakasala? Mamaya. O sabi dito, pag sinabing, sabi dito, he that committed sin is of the devil. Sabihin mong anak ka ba ng Diyos, nakasala ka? He that committed sin is of the devil. Huwag mong sabihin sa Diyos ka pa rin kapag nagkasala ka, Pastor. Grabe naman, kahit Tagalogin mo yan, ang Tagalog pa rin yan sa demonyo ang nagkakasala Tagalogin natin. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Ang gumagawa, hindi ang nakakagawa. Sabi mo kasi nagpapatuloy Ang gumagawa yan, gumagawa. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng kasalanan, sa dyablo ka. Kapag gumawa ka ng kasalanan, sa dyablo ka. Kaya hindi pwede na sabihin mo, patuloy kang nagiging anak ng Diyos kahit nagkakasala ka. Hindi po. Ang napakalinaw sa Bible, hindi na anak ng Diyos, anak ng dyablo na nga kapag nagkasala ka. Kasi mahahayag ang pagiging anak sa huling panahon pa, kung sino talaga ang makapanatili, kung sino talaga ang mapupuntang langit, doon ang kahayagan na tunay ka na anak. Kung ibabalik mo yan sa 1 John 3:2, ang sabi ni St. John, mga anak na tayo ng Diyos, pero hindi pa natin alam kung magiging ano tayo. O sa 1 John 3:2 yan,
Kasi yung pagiging anak kasi natin sa pagpanampalataya natin kay Kristo, karapatan pa lang yun. Right ba right? Hindi pa yung titulo. Right pa nga lang yun eh. Kaya nga sabi karapatan eh. Diba? Lupa. O halimbawa sa lupa. Nakatira ka sa lupa pero hindi naman iyo yung lupa. O may right ka dun sa lupa pero hindi sa'yo yung lupa kasi hindi titulado sa'yo. Ganun din yan. May right ka naging anak. Kaya nanampalataya ka, nabinyagan ka Last 30 pagka-Kristiyano. seconds. So mayroon kang right na maging anak ng Diyos. Pero hindi mo pa titulo yun. Kailan ang titulo nun? Kapag nahayag na si Panginoong Jesucristo according kay St. John. Eh kaya doon nga sa Romans 8 sinasabi mong earnest. Yung earnest na hinihintay ang kahayagan sa pagkaanak. Idirekta mo sa 19 yun. O basahin natin yung Romans 8:19. Hinihintay yung pagkahayag ng kaanakan eh. For the earnest expectation of the creature waited. Ay, hinihintay pa. For the manifestation of the sons of God. Hinihintay pa kung ang kahayagan talaga ng na Time. maging anak ka. Time. Maraming salamat, Mr. Okay, so dyan Moderator. nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. 15 minutes ito, Pastor Rean ng Baptist. Your time start now. Okay, uunahin natin tong sinasabi mong earnest. Ano po ang ibig sabihin ng earnest, Brother Junri? Well, sinabi mo na kaganina, down payment or pledge. Pero in biblical perspective, it talks about sa Holy Spirit na pasiunang ibinigay sa atin ng Diyos, kaloob ng Diyos sa atin yung Holy Spirit. So, yun ang context sa Bible na earnest yung unang ibinigay ng Diyos sa atin, hinihintay pa natin yun na mahayag kung magiging anak tayo. Next Yun sa 8:19 ng King 30 James. seconds. Maraming salamat. Okay. Sabi mo, yan po'y patungkol po sa Holy Spirit at alam mo na pledge at saka down payment yon. Sa temang Holy Spirit, Bro Junre, ito ba ay babawiin pagka ito'y naitatak? Babawiin ba ito? Mapoforfeit ba ito? Mawawala ba o hindi? According to the Bible, yes. Kung babasahin natin ang Old Testament, si San David, Objection. yes nga Objection, eh. proceed. Wait Wala lang. pa akong yes or no, Brother Moderator. Wala pa akong tanong na yes or no. Akin pong sinasabi, kung mawawala ba ito, ma-forfeit ba ito o hindi. Mawawala o hindi. Or ma-forfeit or hindi. Brother Junri, may counter objection ka doon or proceed ka sa pagpili? Okay, Mr. Moderator, mawawala nga according to the Bible. Sa Old Testament nga, Okay. sa Proceed, 30 Old seconds. Testament nga si Samuel na pinagkalooban ng Espiritu Santo, sabi dito, and when they come thither to the hill, behold, a company of prophets met him, and the Spirit of God came unto him, and he prophesied among them. The Spirit of God came to Samuel sa 16:14, but the Spirit of God departed from Saul. Next Nag-depart sa kanya eh. Oh. Okay, next question. Bumasa ka ng 1 Samuel, Old Testament. Tanong ko sa iyo, sa Old Testament ba na itatak ba yung Holy Spirit, yes or no? No, pero ang Old Testament, No. ano siya sa New Testament, siya ang katuparan ng Old Testament ang New Testament. Kung ano ang nangyari ng Old Testament, hindi naman nagbago. Ginamit mo kaganina ang James 1:17. Ang sabi sa James 1:17, ang Diyos walang pagbabago. So kung nagdidepart siya sa mga tao no, kahit hindi pa natatakan, sa New Testament kahit pa natatakan ka, kapag nagkasala ka, magdidepart pa rin sa iyo ang Holy Spirit. Because in Romans Next 8, question. hindi pwede magkasama next ang question. flesh at ang spirit. Next question. Alright, next question. Maya na tita bulin dyan. No? Dito po sinabi mo pasiuna o kaya pledge or down payment. Tama po yung sinabi mong about sa earnest, natatak ng banal na espiritu. Tanong ko sa iyo, ito ba ay tiyak o hindi? Tiyak o hindi? yan, pero inihintay pa nga. Tiyak, pero hinihintay pa nga. O sabi dito, inihintay pa, ikaw hindi ka nakahintay, kiniklaim mo na, ano ka na eh, ang pagkaanak mo, kiniklaim mo na hindi mawala, inihintay pa nga eh, kasi kung inihintay mo yan, na nakikita mo na, hindi na yan pag-asa yung ginagawa mo. O dito nga sa Romans 8:19, kung babasahin natin to sa New Living Translation. Next question. Sige. Okay, according sa talata Ephesians 1:13, ang sabi diyan, after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ang sealed po doon, yun po ay
sabi mo hinihintay. Yung sealed of the Holy Spirit, sabi doon, past tense ba yun o future? Sealed na nga eh. So na-sealed na ka. Sealed na nga eh. Past tense na yun kasi silyado ka na. Pero kahit silyado ka, hindi mo naman maikukulong ang Holy Spirit sa sarili mo. Bakit hawla ka ba? Hindi nga eh. Pero ang question kasi dyan, kung magdi-depart ba sa'yo ang Holy Spirit pag nagkasala ka, magdi-depart nga according sa 1 Samuel 16:14. Ang Old Testament, hindi naman niya nawala. Kasi sabi nga ni Next St. Paul sa question. kanyang sulat sa Romans na Next ang question. Old Testament nagtuturo eh. Maraming Next question. salamat. Ginamit mong objection itong 1 Peter 1:4-5 na naka-reserve doon, ang sabi doon yung inheritance. Alright? Dahil naka-receive, bro John Ray, ito ba ay tiyak o hindi tiyak? Kung makareceive ka na, tiyak na yan. Kung makareceive ka na sa langit. Pero kung sa lupa pa, ano pa yan? Conditional pa yan. Conditional pa yan. Ang daming talata sa Bible ang sinabi, Panginoong Jesucristo nga eh, ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang manatili, hindi ka nakapanatili. Kiniklaim mo na. Panatiliin mo yung pagiging tapat mo na ipatunayan mo hindi ka nagkakasala. Para hanggang mamatay ka, sa langit ka. Paano pag nagkasala Next ka? question. Sabi nga sa demonyo ka eh. Next question. Alright, agree ka ba na pagka naka-reserve, hindi ka pa nandoon, pero tiyak na mapapasayo kahit wala ka pa doon? Agree ka ba doon o hindi Hindi ka ako agree. Kasi may reserve na nakakancel. Kahit sa human experience, nagpa-reserve ka sa hotel, biglang umulan, hindi ka tumuloy. Cancellation. Ganon din yan. Ang cancellation yan, kapag nagkasala ka kasi nga nagiging anak ka ng demonyo, 1 John 3:8. At even in Hebrews 6:4-6, yung mga nakatanggap ng Holy Spirit, nagsitalikod, inawala sa Next kanila ng question. Holy Spirit eh. Okay. So ngayon, sabi mo, makakancel katulad ng ikaw pagka-cancel ka ng nakabook sa hotel. Tanong ko sa iyo, dito sa Bible mismo, 1 Peter 1:4-5, kasi ginamit mo 4 and 5. Sabi diyan, sino po ang humahawak diyan po sa reserve na yan, na inheritance? Sino ang humahawak? Ikaw o ang Diyos? Ayon sa talata ha? Yes, ang Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos, kaya nga ang sabi ng Diyos sa Revelation 2:10, be faithful till the end of your life, and I will give you a crown of life. Doon pa lang yan ibibigay kung mananatili kang tapat hanggang kamatayan. Huwag kang assuming na mayroon ka na yan kasi mamamatay ka pa nga eh. Tapos eternal life ka na. Dapat hindi ka na mamamatay kasi sa Revelations 21:3-4, ang may eternal life, wala nang kamatayan. Kung mamatay ka Next dito, question. ibig sabihin wala ka pang eternal life. Next question. Okay. So, ibig sabihin, pagka meron pong eternal life, ay hindi na mamamatay. Okay, tanong ko sa iyo, yung bang mga apostol ay namatay o hindi namatay? Namatay sila according to the Bible. Siyempre, alangan naman di sila mamatay. Namatay sila kasi ang kamatayan, yan ang unang step para makapasok tayo sa langit. Kasi hindi naman tayo katulad ni na Enoch na inakyat sa langit eh. So, according sa batas, ang tao dahil sa kasalanan, mamamatay talaga. So lahat, even Christ nga namatay eh. Pero ang question Next question. dyan, nung nabuhay sila dito, nasa Okay, kanila na bang tanong. Next life, question. wala pa nga eh. Next question. Dahil namatay sila, ang tanong ko sa iyo, yung mga apostol ba, katulad ni Juan, nakatanggap yon ng buhay na walang hanggan bago mamatay o hindi? Nakatanggap sila? Ulitin mo, hindi ko naklaro. Time stop po natin. na. Ulitin Time stop natin. pa ulit. Dahil sabi mo, ang makatanggap ng buhay na walang hanggan, dapat sana hindi na mamamatay. Sangayon ka, namatay ang mga apostol. Tanong ko sa iyo, bago namatay ang mga apostol, nakatanggap ba sila ng buhay na walang hanggan o hindi? Yes, tanggap ang promise of eternal life. Promise, not the manifestation. Ang manifestation nga, in the world to come pa. But yung promise, ginamit mo, Tito 1:2. 1:2, promise, ang pangakong pag-asa yan. At ang pangakong pag-asa, according to St. Paul sa Romans 8:24-25, hinihintay na may pagtitiis. Wala kang katiis-tiis, wala kang paghihintay. Kasinungalingan yan sa'yo. Ang mga apostol, nakatanggap question. sila ng promise of Okay, eternal life. next question. Mm. Next question. So, ibig mong sabihin, kahit ang mga apostol, agree ka pala na ang mga apostol nakatanggap ng buhay na walang hanggan,
namatay pa rin sila. Agree ka doon? Tama, Yes, mali? kasi ang manifestation, wala pa nga ang manifestation sa langit. Hindi ka nakagits ng sagot ko eh. Ang manifestation of eternal life, wala dito sa lupa, kaya nga sila namatay eh. Patunayan mo hindi ka na mamamatay para yung manifestation of eternal life, masabi namin na sa'yo. Kahit nga mga apostol, ang tatanggap nila, yung nga promise yun eh. Titus 1-3, sabi ni St. Paul, ang eternal life is pangako yan, pangakong pag-asa Next ng question. Diyos, buhat panunguna. Okay, next Next question. Kung ang mga apostol at ang kanilang mga tinuturuan ay nakatanggap ng promise of eternal life, ikaw at ako ba makakatanggap din ng promise of eternal life? Yes or no? Yes, makakatanggap kapag manampalataya tayo kay Christ at yung promise of eternal life, mahahayag pa yan sa huling panahon ng iyong buhay nga. Sabi nga ni Panginoong Jesucristo, in the world to come, life eternal. Doon pa lang sa darating na panahon. Kailan yung darating na panahon? Kapag ikaw ay haharap na sa kamatayan at nakapanatili ka sa kanya ng tapat, doon ibibigay ang crown of life or eternal Next life. question. Okay, next question. Ngayon, dahil ako, tutol ka na ako ay nakatanggap ng eternal life. Ikaw ngayon, tatanungin kita, nakatanggap ka na ba ng eternal life? Yes or no? Yung promise of eternal life mo, natanggap na nung tayo na ng palataya. But the manifestation, ano ba yung manifestation ng eternal life? 21:3-4 ng Revelation, hindi ka na mamamatay. So wala pang manifestation. Sabi nga ni St. Peter sa Philippos 2:13, Philippos 3:12-14, pinagpapagalan niya ang eternal life para maabot niya, makuha niya, kasi dyan siya tinawag ni Kristo, ang maabot ang Next eternal question. life na nasa langit. Okay, next question. Next question, nag-yes ka, nakatanggap ka ng promise of eternal Just life. 5 Ano? minutes. Dahil Objection, nakatanggap Mr. ka na Moderator. ng Objection. Time stop. Anong objection? objection. Negative. Huwag niyang alisin sa Wait lang. bunganga ko ang promise of eternal life. Hindi ang eternal life, ang promise. Pangako. Okay. Nag-object Isalin dito niya. yung Huwag sa... lang yung eternal life. Okay. So, ang objection dito yung Inalis niya. wag mo dang alisin yung promise. Pastor Wala, Ray? moderator. Napakalino na sinabi ko, promise of eternal life. Wala guys. ka sinabi. Ngayon, Okay. sabi mo eternal life lang Wait agad lang, eh. wait lang. Ah, hindi. Wait lang. Sinabi ko Okay po, na. makinig ko. Wait lang, makinig mga ka. kapatid. Okay. Sige, Wait lang sige. bro. So, wag kayong mag-usap mga kapatid. So, ganito ha. Doon sa premise mga kapatid, sa moderator, any observation sa kabilang panig ay tinatanggap yan either talagang sinabi or hindi. However, pwede nating i-clear pa. Pastor Ray, proceed lang sa tanong. Okay, makinig po kayo ha, Bro John Ray ha. Sabi ko, Sige. dahil nag-yes ka sa tanong na natanggap mo yung promise of eternal life. Ngayon, tanong, dahil natanggap mo yung promise of eternal life, pupunta ka pa ba sa impyerno? Yes or no? Mapupunta kapag hindi ka nakapanatili. Christ says in Mark 13:13 and Matthew 10:22, ang sino mang makapanatili ay siyang maliligtas. O kapag hindi ka nakapanatili, saan ka ililagay? Impyerno ka. Next question. Next question. Okay. Dito po sa ginamit mong 1 John 3:8 ay sabi po doon ay gumagawa or committed sin. Yung bang gumagawa, yan ba ay continuous verb, yes or no? Depende yan. Depende. Kasi sa pag-construct kasi ng sentence Teka. yan. Objection. Objection. Proceed sa objection. May yes or no po? Wala po tayong depende, no? Yes or no? Okay. So, yes or no ang pagpipilian dito. Kung hindi ka makapili, pwede kang 10 seconds. Brother John Ray, kagamitin mo ba? 10 seconds, Mr. Moderator. Proceed. Kasi ang pag-construct kasi ni St. John dyan, hindi naman tinutumbok yung specific na person dyan eh. Ang ano dyan yung aral ba na kapag gumagawa ka Next question. ng kasalanan 10 seconds. sa demonyo ka. Okay. Uulitin ko. Yun bang committeth or gumagawa, sa Tagalog gumagawa, yan ba ay continuous verb? Oo o hindi? Okay, yes, continuous verb yan. Oo, pero ang I mean, what I mean is yung pagpahayag ni St. John dyan, wala pa siyang tinutumbok na yung tao na yan patuloy gumagawa. Yan is kanyang pagpapaalala sa lahat ng mga Kristiyano at magiging Kristiyano na kapag gagawa ka o gumagawa ka ng kasalanan sa demonyo ka, in which kontra sa pananampalataya mo na patuloy ka pa rin anak kahit nagkakasala ka. Oh. Next question. Okay, next question. 1 John chapter 3 verse number 8 ang binasa mo.
saan ka po sa dalawa napabilang, Brother John Ray? Saan ka? Sa verse 8? Kasi ako sa verse 9. So saan ka? Sa verse 8 ka o sa verse 9? Ikaw mismo. We are in spiritual warfare, Pastor Ray. Kapag Teka. Objection. Wait sabi lang, mo wait sa lang. akin Objection eh. muna. Wait lang, Sagot wait lang. ko ito ni Senador, Objection tinanong po. niya sa akin. Wait lang, Brother John Ray. May counter-objection ka dito, Pastor Ray. Ang Proceed objection sa ko po, objection. pinapili ko po siya kung saan siya napabilang. Sa verse 8 Okay. o verse 9. verse 8 Kaya or dapat verse siya 9. mamili doon kung saan siya napabilang. Okay, Saan ang okay. kategory Saan? Okay, so 10 verse 8 or seconds, Mr. verse 9 ang Moderator, 10 pagpipilian. seconds. 10 seconds, Brother John Ray. Proceed. Kasi ang explanation ni St. John dyan, kapag nagkasala ka sa demonyo ka, kapag nanatili ka sa Diyos ka. So yun ang ano dyan, wala kang pagpipilian dyan. Ang sayo dyan, dapat Next question. manatili ka sa side ng Diyos, Alright, dapat next Next palagi ka question sa na, anak. 10 seconds. Next question, alam mo ba o nabasa mo ba yung verse 9 ng 1 John 3, Brother John Ray? Yes, hanggang Yes or no? 10. Nabasa natin yan hanggang 10. Yes, no. Okay. Sabi dito po sa verse number 9, sinabi po diyan, ano po ang description ng sa Diyos sa verse 9? Ano ang description ng sa Diyos? Ang sa description ng sa Diyos dito, ang hindi nagkakasala. Whosoever is born of God, ang pinanganak ng Diyos, that not commit sin, ay hindi dapat nagkakasala. Ikaw, hindi ka ba nagkakasala? Can you, testify sa amin ngayong gabi na to na hindi ka na nagkakasala? Kasi ang dami mong debate, sinasabi mo nagkakasala ka. Oh, yan ang sagot ko. Next question. Okay, next question. Born of God, sabi diyan. So ikaw ba born of God? Yes or no? Nung tayo din ang palataya, Yes, naging born or of God. Kapag nagkakasala nga tayo, naging Yes, anak na tayo ng narrator. demonyo. Objection, time stop Oh, muna. Yes Sumagot or naman no? ako, Pastor Ray, Yes objection. Wait lang. Yes or no? Yes or no? Okay, so ang yes or no talaga, Brother John Ray. Yes or no? Born of God ka ba daw? Born of God ang sagot ko, Mr. Moderator. Di mo ito nakikinig. Sabi ko, born of God, Okay, nung okay, so nanampalataya tayo at nabinyagan tayo, naging born of God tayo. Pero kapag bumalik na tayo sa pagkakasala nga, naging anak na naman tayo ng demonyo. We are in the world of spiritual warfare. Aralin mo kasi yung aral ng spiritual warfare para malaman mo. Malino yan sa Bible. Okay, Kapag proceed. nagkasala ka, anak ka sa demonyo. Pero kapag nanatili ka sa hindi pagkakasala, anak Next ka ng question. Diyos. Ano ba naman yan? Okay, next question. Sabi mo born of God ka. Ayon sa talata, yung na-born of God, hindi raw magkakasala. So tanong, magkakasala ka pa ba? Yes or no? Yes, bilang tao, nagkakasala pa ako. Kaya nga, mayroon kaming sacrament of confession para makabalik kami sa Diyos, para magiging anak ulit kami ng Diyos. Yan ang wala sa aral nyo. Kayo, nag-a-assume kayo na kahit nagkakasala kayo, anak pa rin kayo ng Diyos. Sabi nga dyan ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ikaw, hindi ka na ba nagkakasala? Ang dami mong sinabi sa debate mo na nagkakasala ka pa So hindi Next ka na question. anak ng Diyos. Okay, Last 1 minute. next question. Next Next question. question, inaangkin mo. Last 1 minute. Teka. Inaangkin mo na born of God ka. Tapos inaangkin mo rin, nagkakasala ka pa. Tanong, alin po ang tama dito? Yung Bible na sinabi, those who are born of God ay hindi magkakasala? O alin sa inyo ang tama? Ikaw sabi mo, born of God ka pero nagkakasala ka pa. Alin ba dito yung tama? Puro tama yan. Kasi ang pahayag ni St. Puro John, tama hindi ka. naman John lang Balikan mo sa 8 kasi ang sinabi ni St. John sa 8, ang nagkakasala ay sa demonyo. Pero ang mga ipinanganak ng Diyos ay hindi na dapat nagkakasala. So kapag hindi ka na dapat nagkakasala, anak ka na dapat ng Diyos kaso lang, meron tayong human flesh, human nature na magkakasala. So di pagkakasala mo, sa demonyo ka na uli. Kaya nga, Next question. spiritual battle Next question. Okay, next question. Nung panahon si Pedro ay nagkasala doon sa Galacia 2, siya ba ay anak na Time na. 15 minutes time. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Car bag sauce in hand.